Hello mga ka-Pramdi! Welcome back po sa aking YouTube channel and for today's vlog, isa na naman pong tanong ng ating sender ang aking sasagutin and ano daw ba yung petisyon na kanyang isasampa o yung ano yung kanyang legal remedy kapag nakalagay sa birth certificate ng isang bata na siya yung ama pero hindi naman talaga niya anak yung bata doon sa birth certificate. Okay? So, hindi siya yung totoong tatay ng bata. Pero nakalagay siya na tatay ng bata sa birth certificate at ginagamit niya yung apelido ng tatay na ito. Okay? So, yung case na to ay may GR number 164041 na desisyon na nito ng Supreme Court noong July 29, 2005. And noong 1996, etong si Guy, tawagin natin Guy, ay nag-file ng petition for cancellation of entry sa birth certificate. So, yung kasong isinampa niya ay petition for cancellation ng entry sa birth certificate ng isang bata para matanggal yung paggamit niya ng kanyang apelido. Matanggal yung apelido na ginagamit ng bata sa kanyang birth certificate. Para matanggal yung kanyang pangalan bilang ama ng bata and also para matanggal yung marriage date na nakalagay doon sa birth certificate ng bata. Dahil according kay Guy, wala naman talagang nangyaring kasal. Hindi sila ikinasal ng nanay nitong bata. Alright? So, nalaman lamang niya yung entry sa birth certificate na yun noong September 1996. So, sabi niya, kinasal lamang siya minsan noong 1965 sa ibang babae. Hindi doon sa babae na nakalagay sa birth certificate ng bata. Right? So, bilang ebidensya or bilang suporta sa kanyang claim, nagpresenta siya ng certification mula sa civil registrar ng isang syudad dito sa Metro Manila and also certificate mula sa NSO na ngayon ay PSA na and ini-state doon na walang record ng kasal between kay Guy at doon sa nanay ng bata. Alright? So, noong November 1996, naiset na itong kaso for hearing and nagkaroon ng publication and na-serve na nabigyan ng kopya itong nanay ng bata doon sa address na nakalagay sa birth certificate. Alright? So, yung order na yon ay na-publish once a week for 3 consecutive weeks sa isang dyaryo pursuant sa rules. Now, pagdating ng itinakdang araw for hearing, wala ngayon itong nanay ng bata. Kasi hindi naman siya nakatira doon sa address na nakalagay sa birth certificate kung saan na-send yung order ng hearing. So, in short, hindi siya naka-attend. Pagdating ng April 1997, nagbaba ang desisyon etong korte na naging final noong June 1997 and yung order ay to correct yung entries na nasa birth certificate ng bata na inaalis yung apelido ng lalaki dahil sabi nga niya hindi siya yung ama. So, inalis ngayon yung apelido ni Guy doon sa birth certificate ng bata. At tinanggal din yung date and place of marriage na nakalagay doon sa kanyang birth certificate. And lahat ng entries na nagsasabing siya ang tatay ng bata ay pinapa-delete din ng korte. So, ganun ang naging desisyon. Pagdating ng 2000, etong nanay ay nag-file ngayon ng petition for annulment of judgment. Kasi nga naging final na yung desisyon ng korte na ikansela yung entry doon sa birth certificate ng bata. And hindi na pwedeng gamitin ng bata ngayon yung apelido ng tatay na nakalagay sa birth certificate.
So, nag-file ngayon itong nanay ng annulment of judgment. Kasi nga, sabi niya, wala siyang na-receive na order para sa hearing o hindi rin siya naka-receive ng kahit anong desisyon ng Korte Suprema. Nalaman ay ng RTC. Nalaman na lamang niya noong 1998 sa eskwelahan ng kanyang anak nung i-enroll niya na ito as high school student. Okay, so doon nabigyan siya ng kopya. And sabi niya, aware yung tatay ng bata na hindi naman talaga na siya nakatira doon sa address na nakalagay sa birth certificate dahil yung address na yun ay address ng kanyang ate. Okay? And alam nung tatay ng bata, sinasabi nitong nanay ha, na yung kanyang bagong address ay nasa ibang lugar na. Kasi yung address na yon ay ang lugar kung saan sila nagsama bilang husband and wife mula 1982 hanggang noong 1988 bago sila maghiwalay. And sabi nga ng nanay, binibigyan nga niya ng suporta yung bata hanggang 1998. And itong ang unit na tinitirahan niya ay nagmula dito sa lalaki bilang parte ng kanyang support sa kanyang anak. Okay? So, yun ang sinasabi ng nanay na sabi niya, alam ng tatay all along na hindi na siya nakatira doon sa address na nakalagay sa birth certificate. Okay. And nagpresenta naman siya ng mga kopya ng kanilang love letters bilang ebidensya na sila talaga ay magkarelasyon noon. At nagbunga ang kanilang relasyon kaya nagkaroon sila ng anak. Okay. So, sa sagot naman ni tatay, ang sabi niya, false statements lahat ng sinasabi nitong babae. Okay. So, nung February 2004, dinismiss ng Court of Appeals yung petition. At ang sabi niya, dahil ang bata ay isang illegitimate child, itong apelyido ng nanay ang dapat gamitin nitong bata. So, nag-file ng motion for reconsideration, si nanay denied, umabot sila ngayon ng Korte Suprema. Okay. So, ang sabi ng nanay, meron naman akong proof na nagkaroon talaga kami ng relasyon, may mga love letters na binigay itong si tatay ng bata sa akin, katunayan na may relasyon sila. Okay. Yun ang sabi ng nanay. Pero ang sabi ng Korte Suprema, hindi naman nito piniresenta sa korte yung mga original na kopya. Ito lamang kasi ay photocopy. So, hindi man lang naipresenta yung original sa korte. At hindi man lang napatunayan na yung sulat kamay doon sa sinasabi ni nanay na love letter, yung sulat kamay ay authentic na sulat ni tatay. So, hindi yun naipresenta sa korte yung original copy at hindi napatunayan na sulat kamay nga ng tatay ng bata yung mga love letters na yun. So, ang sabi ng korte, he who asserts, not he who denies, must prove. Anong ibig sabihin nito? Kung sino yung nagsasabi na ito ang nangyari, siya ang magbibigay ng pruweba o ebidensya. Hindi yung nagde-deny. Okay? Hindi yung nagsasabi na, hindi naman yan ang totoong nangyari. Hindi siya yung magbibigay ng ebidensya, kundi kung sino yung nagsabi na ganito yung nangyari. Yun ang sabi ng korte. So, yung ebidensya na niresenta ng nanay ng bata ay hindi sufficient, hindi enough para ma-prove na nagkaroon nga sila ng pagsasama at noong una nga ay sinusuportahan ng lalaki yung bata. Now, under Article 176 ng Family Code, as amended, ang isang illegitimate na bata ay gagamit ng apelyido ng kanilang nanay unless na-recognize sila ng kanilang tatay. In that case, pwede nilang gamitin yung apelyido ng kanilang tatay. Pero, ang isang illegitimate child na hindi kinikilala ng tatay ay maaari lamang gumamit ng yung given name at saka yung apelyido ng kanyang
nanay. Wala siyang middle name. In the present case, ang sabi ng korte, it is clear mula sa allegations ng nanay na itong bata ay illegitimate child kasi hindi sila kasal ng tatay ng bata. And considering na yung tatay ng bata strongly asserts na hindi siya yung tatay ng batang ito, therefore, isa siyang unrecognized illegitimate child. As an unrecognized illegitimate child, he must bear the surname of his mother. Yun ang sabi ng korte. Kaya para dun sa tatay na nagtatanong kung ano yung dapat niyang gawin para mapatanggal yung kanyang pangalan sa birth certificate ng isang bata na hindi naman talaga niya anak, eto na po. Very similar yung sitwasyon ng kaso na nabanggit ko sa vlog na to sa inyong sitwasyon. Okay, so I hope nakatulong ako and please do check out yung newly created ko na membership exclusive para sa mga channel members lamang. So meron itong mga perks and privileges. And thank you for following my Facebook page, Attorney Promdi, and salamat po sa subscribers natin sa YouTube channel. Salamat po sa inyong suporta and thank you for watching.